Welcome back po sa ating online celebration dito sa Lighthouse International Fellowship Caloocan. Welcome po sa lahat ng ating new viewers. Kami po ay nagagalak na nakasama naman kayo ngayon sa ating online celebration. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, let me share this verse to you sa Ephesians 4 verse 29. Sabi dito, "Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them." Ayan. So, sa lahat po ng ating mga nakakasama, nakakasalamuha, be an encouragement po. Alam naman po natin sa panahon ngayon na panay negatibo po lahat ng ating mga surroundings kasi nga po sa pandemic. But, sabi nga po, may pag-asa po ang lahat, lalo na kung nakay Kristo ka. Ayan. So, kapatid, be an encouragement. Use your tongue as encouragement to others. Ayan. So, tayo na pong dumako sa ating opening prayer. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po, O God, sa araw na ito, sa pagkakataon na ito na idinako nyo kaming muli, O God, sa aming online celebration na makakasama namin ang aming mga kapatiran sa through online, O God, sa pagpupuri, pakikinig ng salita mo, O God. O Lord, at tinataas namin sa inyo ang lahat ng tatayo, ang lahat ng may katungkulan ngayon, O God, na manguna, O God, sa celebration na ito para sa inyo. Ay tinataas namin sila na hindi sila magkamali at tanging papurit kasapatan, O God, na madakila ka, O God, ngayong araw na ito. Salamat po at tinataas din po namin ang aming pastor, O God, na magsasalita, na mapapakinggan namin at magdadala ng iyong salita na tanging tama at wasto ang kanyang masambit. Gayon din, O God, about isang mga kapatid namin, O God, sa inyo na magkaroon, O God, ng pag-asa sa mga salita mo na ihahatid ng aming pastor, O God. Salamat po sa araw na ito. Lord, alam niyo po yung aming mga sitwasyon, but God, sa oras na ito, hinihiling namin sa inyo, O God, na payapain niyo po ang aming isipan at ihanda, O God, sa celebration na ito. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Kamusta po kayo, lifers, at sa lahat ng mga nanonood ngayong linggo. Nawa po na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa kabila po ng ating mga nararanasan sa ating paligid, ang Diyos po ay nananatiling tapat sa ating buhay. Amen? Kaya po samahan niyo po akong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Mananatili na ang iyong sinabi sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian ang aking adina, O Diyos ng langit
langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Sa'yo ang papuri. Maghari ka. Amen. Patuloy po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay tunay na mabuti at tapat sa ating buhay. Amen. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Amen. Karapat dapat na papurihan, sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Uli, awitin natin ng sabay-sabay at sama-samang mag-uri sa ating Panginoon. Hallelujah. Haawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa amin, aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa amin, Panginoon. Kay buti mo sa amin. Sa pong mapagpalang linggo po sa ating lahat mga kapatid. Welcome sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Minsan pa po ako po si Pastor Bart at patuloy ko kayong wini-welcome sa ating gawain through online. Ayan. So excited po ako sa mga oras na ito na ibahagi ang salita ng Panginoon. Dahil naniniwala po ako, ang salita ng Panginoon ay siyang pag-asa, siyang kalakasan, at siyang kapayapaan, at nagbibigay rin ito ng kasiyahan sa atin. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin nito sa pandemya na ito, pero hindi yun hadlang upang doon lang tayo tumutok. Pero pag mayroon po tayong inaasahan sa ating Panginoon at meron po tayong Kristo sa buhay natin, na siya po yung prinsipe ng kapayapaan, at ang kanyang pangalan ay kapalit ng pag-asa, or yung alternative name ng ating Panginoong Hesus is hope. Yan. So excited po ako sa mga oras na ito dahil alam ko may tuturo ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. So ito ay napakahalaga dahil para paano tayo mamumuhay bilang isang mananampalataya ng naka-align sa kalooban ng Panginoon. So excited po ako na ito po i-share sa inyo. So kung may Bible po kayo, ito po, didiretso na po tayo sa ating text. Sa natin ang ating Bible sa Marcos chapter 7 verse 14 hanggang 23. Ayan. So Tagalog po ang gagamitin kong Bible. Sabi dito, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi naging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. 17. Iniwan ni Jesus ang mga tao
At nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus. Di ba nyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. 20. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumulang masamang isipan na naguudyok sa kanyang upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. Dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ayun po, pagpalain po ang salita ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Sa umaga pong ito, ang title po natin ay Mouth Reveals Your Heart. Mouth reveals your heart. Kung ano yung ipinapakita ng bibig mo, ito ay nanggagaling sa puso mo. Kung ano yung sinasabi mo, ito ay may pinaghuhugutan ito. Nanggagaling ito sa puso mo. So, yun po, konting background po dito sa ating nabasa, sa ating pag-uusapan about sa puso. So, ito po ay heart issue sa harapan ng ating Panginoon. So, konti pong background. Sa senaryo pong ito, si Jesus was dealing about tradition or wrong practices. So, dinidil po dito ng Panginoon yung mga maling tradisyon at mga practices against sa mga Pharisees. So, pag sinabi po nating Pharisees, ito po yung mga taga-turo ng mga laws. Sila po yung mga nag-i-implement ng mga kautusan. And teachers of the law, yan. And mga religious leaders from Jerusalem. So, ito pong leaders from Jerusalem ay may sinasabi dito si Jesus Christ na mababasa natin doon sa Numbers chapter 30 verse 1. Sabi dito, sinabi ni Moses sa mga pinuno ng bawat lipi ng Israel, ito ang utos ni Yahweh. Kung kayo'y mayroong panata kay Yahweh, huwag kayong sisira sa inyong pangako. Kailangan tuparin nyo ang bawat salitang binitawan nyo. So, ito pong mga dinidil dito ni Jesus Christ or mga binabangga niya, mga nire-rebuke niya, ito po yung mga tagapagturo ng kautusan. Hindi lamang po yun. Meron po dito yung mga false teacher kung tawagin from Jerusalem na nangangaral sila na ang ginagawa nila ay ninonolify nila yung Word of God. Ibig ko pong sabihin ay meron po silang part na kukunin doon sa laws para suportahan po yung kanilang mga tradition, yung kanilang mga paniniwala. So ito po yung tinutukoy dito sa ni Jesus Christ na mga false teacher from Jerusalem. Ito po yung sinasabi doon sa Mark chapter 3 verse 22. Ito po ay yung mga false teacher na to, ito ay mga possessed by Beelzebul. So, ito po ay pinoses ni Beelzebul. So, sino ba si Beelzebul? Ito po yung prinsipe ng demonyo. So, kaya po may mga hindi po natin may tatanggin. May mga nag-exist po talaga na kulto. Medyo may hindi pa halata. Medyo meron na talagang bulgaran na mga kulto pagdating sa
pangangaral ng salita ng Panginoon para nga suportahan yung kanilang doktrina. But yung ano naman, yung purpose naman ng nila is para i-exalt yung kanilang sarili or money involved, 'di ba? Para makahingi ng some donation na talaga namang hindi para sa ikalalawak ng gawain ng Panginoon. So, ayan po, may mga ganun pong katuruan. So, ito po ay binabangga ni Jesus Christ, yung mga false teacher na to, even the Pharisees, yung mga implement ng boast. So, marami pong ganyan ngayon, yung mga kulto na talagang kahit even bersikulo gagamit, tapos konting palamuti, yan, konting bersikulo, then ang purpose is para i-deceive ang tao. So now, i-evaluate po natin ang ating sarili. Ayan, may kakamustahin at the same time itong ating sarili, yung ating puso, kung paano natin gamitin yung ating bibig. Ayan, so hindi lang po para kamustahin itong puso natin, yung ating bibig. At the same time, may dapat baguhin si Lord sa buhay natin. So, yun. I hope excited po ang bawat isa sa ating pag-aaral ngayon. So, may tatlong puntos po tayo. Tatlong bagay na dapat nating kamustahin sa atin. So, una ko pong tanong, gusto ko pong mag-self-evaluate po tayo sa ating sarili. So, base po sa nabasa natin is, ito po ay parable na ikinento ni Jesus about sa karumihan. About sa karumihan, 'di ba? Binanggit niya do sa parable niya na ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas. So, basahin po natin ulit sa ating text. Sabi dito sa Marcos chapter 7 verse 15, hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas. So, yun po yung tinutukoy ni Jesus Christ. So, titignan po natin at kakamustahin po natin ang ating puso. So, yun po yung ating unang puntos. Kamusta ang puso mo? Ayan. Kamusta ang ating puso ngayon? Ano ngayon ang pumapasok sa puso natin ngayon? Ano at kanino pa ba tumitibok yung puso natin? Ayan. Maraming nagsasabi, di ba? Itong kasabihan na to ay madalas po nating naririnig ng mga nag-a-advise sa kaibigan, advice ng mundo, di ba? Follow your heart, di ba? So, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo, di ba? May kanta pang ganun eh. But real talk, human hearts are very deceitful. In Jeremiah 17:9. So, yung puso po natin, kailangan po, itetest din po natin ito. Dahil yun nga po, kung mababasa po natin sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sinasabi dito, minsan, ang puso natin ay napakadaya. Kaya, the following verse, sinasabi doon na si Lord lamang yung nakakatest nung puso na ito. Kasi ang katotohanan, minsan nga, mas kilalang kilala ka pa ni Lord kaysa sa pagkakilala mo sa sarili mo. Diba? Alam mo yun, minsan kasi may pagkakataon na pag yung pinangingibabawan tayo ng emosyon, diba, ng galit, diba, minsan wala na, mental block tayo eh. Diba? Kung anong gusto natin sabihin sa tao, sasabihin natin. Gaano tayo kagalit sa kanya, kung ano man yung masakit na salita na nanggagaling dyan po nagmumula eh. Minsan ba naranasan mo na yung pinangunahan ka ng emosyon mo? Alam mo yung nakapag-release ka na ng salita, yung mga salitang hindi pinag-isipan, sa uli meron kang panghihinayang. Na-experience mo na ba yun?
So yun, balikan po natin yung sinasabi dito sa salita ng Panginoon. In verse 17 sabi, iniwan ni Jesus ang mga tao na makapasok na siya sa bahay. Siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Pati itong mga disciple niya dito, nagtaka rin siya eh. Pati ba naman kayo? In verse 18, ay hindi pa rin makaunawa, tanong ni Jesus. Hindi ba nyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pinapasok niya sa kanyang bibig? Okay, pause po muna tayo dyan. Sinasabi dito na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig. So kung titingnan naman natin to, in literal sense, hindi yun yung tinutukoy ni Jesus Christ. Yung literal na pagkain, di ba? Anong gagawin mo? Kakain ka. Di ba? Ipapasok mo sa bibig mo. Yun yung tinutukoy ni Jesus in literal sense. But meron ding spiritual sense na sinasabi dito si Jesus Christ pagdating na sa puso. Pagkat hindi naman iyon ang pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. Pagkatapos ay idudumi. In literal sense po itong tinutukoy ni Jesus dito hanggang sa verse 18. Verse 19. And sa 20, sinasabi niya rin, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa loob ng puso. So ito na, tinutukoy na dito ni Jesus yung puso ng tao. So kaya nga po ang una natin punto ay kamusta yung puso mo? 'Di ba? How's your heart right now? In verse 21, balikan po natin, sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya makiapid, magnakaw, pumatay. So pause po na tayo dyan. So kung titignan po natin in literal sense na yung tinutukoy ni Jesus is yung dahil binabangga niya nga po, dahil sinabi ko nga po, yung background po nito ang mga nakausap niya from chapter 7 verse 1 hanggang 13 dito ay mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan from Jerusalem. So ito po yung mga tao na to, kanina kunento ko may mga background na hindi pa nila maiwanan yung mga old tradition, old practices nila, yung mga don'ts, bawal yung ganyan, bawal yung ganyan. Even sa atin nag-i-exist po yan, di ba? Yung bawal magwalis pag hapon na, di ba? Bawal yung ganyang klase ng tulog mo, di ba? Bawal matulog ng di ba? Marami pong bawal na yung because of our tradition. But meron pong part na nagko-quote sila sa Word of God para tignang maganda, malinis at acceptable to support their tradition. Pero ang nangyayari po ay ninonolify naman yung or tawag nito, tinatanggal naman nila yung ibang utos, 'di ba? Parang alam mo yun sa 10 utos, pwede ka lang mamili na susundin mo. Pero ang kinakailangan, dahil utos yun lahat ng Diyos, so kailangan sundin mo lahat, 'di ba? So ganito po yun yung tinutukoy ni Jesus dito. Dahil masyado siyang iniintriga or tinatanong, kinukulit, dinidebate nitong mga Pariseo na to na bawal yung yung kakain ka, 'di ba, na hindi ka pa napaghugas ng kamay, which is kung titingnan naman natin in a good sense, tama naman yung naghuhugas ng kamay. Tama naman yung hinuhugasan mo yung pinamalengke mo, 'di ba? But si Jesus is hindi yun yung tinutukoy niya, yung literal na bagay. Ang pinaka main focus niya is bakit nyo ginagawa yung bagay na yan, 'di ba? Parang ito po, yung sa puso, literal na pagkain, papasok, idudumi mo. But
yun lang po yung cycle nun. At ang dinidil po ni Jesus, yung heart, diba? Ano ba yung mga pumapasok dyan sa puso mo? At lumalabas ito sa iyong mga pananalita. So yun, kamusta po yung puso mo? And yun nga po, dahil dadako na po tayo sa bibig. Ayan. Pangalawang puntos po natin, kamusta ang bibig mo? Ayan, kamusta yung bibig mo ngayon? Basahin po natin from verse 14 to 16. Sabi dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo, lahat at unawain ng aking sasabihin. Hindi naging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Yan. Ito po yung tanong. Pangalawang tanong po. Yan. Kamusta po yung ating bibig? Anong madalas na bukang bibig natin? Ito ba'y nagagamit natin sa tamang pakikipag-communicate sa tao? Tamang kapamaraanan. So, don't get me wrong po na, ayan, marami tao ngayon na bukang bibig pera. So, wag nyo pong mamasamain yun na ang tao ay bukang bibig pera, which is talaga namang kailangan po talaga natin ng pera. So kung pera na lang, di ba? Parang hindi rin naman maganda pakinggan yan. Yun, naintindihan po natin kung ang tao ay bukang bibig ay pera dahil sa matindi nga namang pangangailangan, or minsan ginagamit natin yung bibig natin, ito, hindi lang sa pagbanggit na kailangan ko ng pera, ng ganyan-ganyan. Minsan, ito yung worst ginagamit natin sa panlalait, yan, pagyayabang. Ito po yung pinaka-trending sa lahat, pangchichismis. So, ingatan po natin ang paggamit sa ating bibig. Ayan. Dahil alam mo ito po, dahil yung bibig mo yan yung nagbubulgar sa'yo kung sino ka. Binubulgar ng bibig na yan kung ano yung meron sa puso mo. Ayan, ingatan po natin ang ating bibig dahil buhay at kamatayan ang lumalabas dyan sa bibig na yan. Magandang paggamit po nitong bibig na to is ipang-encourage po natin. Speak hope, speak life. Huwag sayangin ang laway sa nakasasakit at nakakalasong salita. Alam mo, ang tao ngayon kailangan nila ng encouragement. Even ako na nangangaral, kailangan ko yun. So, minsan, binibigyan ko ng time sa sarili ko para makapakinig din sa mga tagapagturo natin, mga pastor din na nag-share ng Word of God. Ako rin po ay gusto ko rin kumain. So, nakikita ko po yung mga labi nila na nag-speak ng hope, speak ng life, ng encouragement through the Word of God. So sana po, hindi po natin ginagamit yan pagchichismis, paninirang puri, diba, pagmumura, at sa mga bagay na walang magandang patutunguhan. Diba? So wag po natin sayangin yung laway natin sa mga nakalasong salita. So, ako nga po, ito lang, this day lang, itong recording ko na to, kanina pong umaga, so itong recording ko ay medyo hapon na. Ayun, may nakausap po ako kanina na kasamahan ko sa work dati, siguro mga 5 years ago na. Yun nga, sobrang problemado, talagang stress. Then, kinuha ko po yung opportunity na siya'y lumapit sa akin. Then, nag-speak lang ako ng hope, ng life. And in-speak ko po yung Word of God, syempre. Kung saan naniniwala ko, may kapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Then, hindi man napakarami yung sinabi ko, but minsan yung isang bersikulo, yung one verse lang, na pangako ng Panginoon, enough na yun para ang tao ay ma-encourage Hindi lang ma-encourage, 'di ba? Kung may pinagdadaanan siya malalim, 'di ba? Kagaya nga ng sinabi ko, yung Word of God,
nagbibigay ito ng pag-asa, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kapayapaan sa mga taong talagang lalo na ngayon, halos lason na yung isip sa problema, lason na yung isip sa kasalanan. So, wag po sayangin yung bibig, kaya ang ano ko po, evaluate po natin yung puso natin. Kasi yung puso mo, ibubulgar yan ng bibig mo. So yun po, i-quote nyo po yun, yung puso mo, ibubulgar yan ng bibig mo. Kaya magkakaroon po tayo ng self-evaluation. Kagaya nga po nung sinasabi dito ni Jesus Christ. Habang nire-release niya, kinikwento niya yung parable na to, yung iba hindi makaunawa, even yung disciple niya, hindi nila maunawaan yung sinasabi ni Jesus. O minsan, pag di mo maunawaan, yun yung time na i-evaluate mo, bakit sinabi yun ni Jesus. Hindi nagpaparumi itong mga pumapasok. Diba? So, pag sinabi po kasi natin, ito po bilang karagdagang impormasyon, sinabi po kasi natin parable, ito po ay mga kaganapan, senaryo, or mga bagay na nasa lupa na may makalangit or may spiritual meaning. So, yun po yung parable. Lagi pong ginagamit niya ni Jesus para mapadali, para i-psycho, di ba? Yung kanyang mga kinakausap, para mahuli niya. Actually, ang Panginoon natin ay omnipotent and all-knowing. Lahat kaya ng Diyos at lahat alam ng Diyos. So, yun. Magkaroon po tayo ng self-evaluation sa ating puso. Pangalawa, sa ating bibig. So, ito rin po ang ating ikatlo. Kamusta po ang iyong aksyon? Kamusta yung mga activities mo? Kamusta yung mga ginagawa mo? Basahin po natin from verse 21 to 23. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipan na naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng masama tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. So, yung binanggit po dyan, halos activities po yan. Action po yan. Action po na masasama, na nakarot po sa masamang gawain o masamang puso. So, ito po, kamusta po yung mga activities natin? So, naniniwala po ako kasi ako kung ano po yung practice mo, yun po talaga i-reveal neto yung identity mo. So, yun po yung pangatlong tanong. Kamusta po yung ating mga activities? So, ito po yung fruit ng natanim sa puso mo. Yung mga nabasa po natin na yan. Natanim sa puso ng tao. Ayan, dati po ito, may kwento lang po ako sa inyo. Dati po may bina-Bible study po kami na, yun, medyo, ito po yung nakalaya ng kulungan. Ito po yung nakapatay. Nakapatay siya ng pulis. Yung pulis na po yun ay, yun nga, binalasubas siya. Tapos yun, parang, alam mo na, yung pulis na yun, that time may lasing. Parang binabalasubas siya, parang, inaano po siya, niyayabang-yabangan. So, ito pong bina-Bible studyan po namin ay mag-yelo po yun. Siya po, nung time na yun, nagdi-deliver po siya ng yelo. So, itong pulis na to, nung nalasing talagang, kasi may time po na hindi lang po siya sinasabihan, nilalait. Ang worst po doon kasi dinagukan po siya, parang pinalo po siyang ganun sa likod. Talagang sumuka siya ng dugo. So, that's why na-trigger itong taong ito na bina-Bible studyhan namin na inabangan niya yung pulis na yon. Then,
Yun na yung natanim eh. Galit na yung natanim sa puso eh. Blanco na yung isip eh. So, gusto niyang gantihan na yung pulis na yun. So, plinanuhan niya. Dahil yun nga, mag-yellow. Alam mo naman yung mag-yellow, may ice pick. So, kinuha niya ice pick, inabangan yung pulis, then sinaksak niya sa leeg. Pinatay niya. So, yun po yung nakakalungkot na kwento doon. Dahil yun po yung katotohanan na pag yung yung kung ano yung nasa puso mo, bukod sa i-reveal ito ng bunganga mo, hindi rin yan ma-hide sa mga activities mo, sa mga action mo. So, napakahalaga po na i-evaluate po natin, mag-umpisa sa puso, at ano ba yung nandito. Kasi, yun nga po, balikan po natin yung Jeremiah 17:9, our heart is deceitful above all things. So, wag po tayong papadaya sa puso natin kung ano yung naramdaman natin, 'di ba? May nabasa nga po ako isang memes, pero may sense po. Sabi niya, wag daw tayong parang patay na isda. Na, alam mo yung patay na isda, 'di ba, hindi na lumalangoy. So, ano lang yun, susunod na lang sa agos. So, minsan ganun ang feelings ng tao. Parang patay na isda, 'di ba? Sumusunod na lang lagi sa feelings niya. Pag galit ako. Ganun din yung mga kabataan ngayon, kung kiligin lang ng konti, 'di ba? Medyo chinito lang. 'Di ba? Inibigay ng lahat, which is hindi naman pa dapat, 'di ba? So, yun po yung pag-ingatan natin na wag po tayo lagi magpadala sa emosyon. I-evaluate po natin, ito bang nararamdaman ko, ito tama, 'di ba? So, ito po yung natutunan ko at narinig ko rin na nakakatulong po sa atin. Kapag tayo po ay may sama ng loob sa isang tao at parang may mga bagay na gusto natin i-release sa salita eh. 'Di ba? Para po makatulong, bago mo sabihin yun, i-write down mo sa notes lahat ng gusto mo sabihin, lahat ng emosyon mo, sulat mo lahat doon. Then basahin mo. Then saka mo maiisip, pag sinabi ko ba to, ano yung magiging ending niya. So, makakatulong din po yun yung nagjo-journal ka sa sarili mo. Then kasi makakapag-isip ka pa kapag sinulat mo 'di ba? Kasi may mga salita na hindi pinag-isipan na sa dulo may regret. Dapat pala hindi ko na lang sinabi. Dapat pala hindi ko na lang ginawa. Ano po yung root? Puso. 'Di ba? Kaya tinutukoy po dito ni Jesus. Ang dinidil po sa atin ni Jesus lagi ay ang puso. Kaya itong mga parasis na to, mga parasis, even yung disciple niya, ay dinidil niya yung puso. Especially sa mga parasis, mga teachers of the law. Kasi ini-implement nila yung mga batas, mga laws na yan, out of love. Kaya nga kung mapapansin natin yung laws ng pagkadami-dami, di ba, yung 5 books of the Bible, 'di ba, yung Pentateuch, 'di ba, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, 'di ba? Puro laws po 'yan. Pero nauwi ito sa dalawa, 'di ba? Yung pag-ibig. 'Di ba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at ibigin mo ang Diyos mo. So nauwi. Kasi yun na yung bagong covenant ng Lord Love na Kapag ang bagay ginagawa mo na walang base, hindi naka-base sa love, sa puso, maaring yung laws na yan, which is good, pero baka makasakit. 'Di ba? Kaya ito po yung nakakagala kasi ang Diyos natin ay napaka-gracious sa atin. So yun, evaluate po natin yung ating action. Ayan. So, yun nga po yung nakwento ko, no? Yung
yung nakapatay dahil yun nga po ay natanim sa kanyang puso yung galit. Actually, wala nga siyang nirelease na galit do. Wala siyang nirelease through his mouth, but yung matindi yung ginawa niya. Talagang pinatay niya na. So yun po, kapag di po natin nabantayan ng puso, baka kung saan tayo dalhin. Kagaya na lamang ni David, na talagang kung mababasa po natin yung sa Psalms chapter 51, di ba? Humihingi dun si David ng kapatawaran sa Diyos. Hinihingi niya ng kapatawaran yung kanyang transgression. Hinihingi niya ng kapatawaran yung kanyang iniquity. And yung sin, hinihingi niya, di ba? 3 bagay yung binanggit niya doon, ba't hindi na lang pinag-isa, di ba? So, ang pinaka doon ni David, yung meron kasi siyang tinatawag na iniquity. So, pag ito po ay applicable dito po sa pinag-usapan natin, kasi itong iniquity na to is internal corruption po ito. Puso po yung may problema dito. So, that time, nung bago niya kunin si Bathsheba, 'di ba? Bago siya nag-commit ng adultery, 'di ba? May bukod sa nag-commit siya doon, nauwi pa, nanganak pa ng kasalanan na ginawa niya. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba na si Urias, 'di ba? Yung from adultery to murder na yung kasalanan niya. Kasi may rooted na sa kanya yung pangalon niya, yung kasalanan. So, ni-reveal siya ng action niya. Diba? 2 bagay lang naman yung magre-reveal sa puso natin. Bukod yung bibig natin, pati yung ginagawa natin. So, kamusta po ang puso natin? Kamusta po ang bibig natin? Kamusta po ang action natin? So yun, kung naranasan po natin yung mga gantong bagay na minsan parang, yun nga, nagpapatangay na lang tayo sa emosyon natin lagi. At yun nga, ang ending hindi maganda against sa mata ng Panginoon. So it's about time na tayo po'y humingi ng kapatawaran, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Diba? Evaluate natin sarili natin. Na masyado na tayong naapektuhan ng mundo, naapektuhan na tayo ng social media, minsan galit na galit tayo pag may mga nag-trending na ganito, di ba? Even me, minsan ako ini-evaluate ko yung sarili ko bago ako i-post, bago ako mag-rant, di ba? Minsan, ando doon yung emosyon natin, sa nakikita natin, di ba? So, but si David, yun nga, balikan ko uli si David from Psalms 51, 51 verse 10. Ito yung kagandahan kay David . So, kahit alam niyang napakarami niyang kasalanan, so sobra matindi yung pagkakasala niya, tinagurian pa rin si David na David is God after own heart. Ibig sabihin alam mo yung heart ni Lord and heart ni David ay talagang alam ni David yung heart ng Lord. Alam ni David sa kabila ng kanyang pagkakasala. Kaya si Lord kaya nakikita, nagagalak, tinatawag pa nga na kaibigan. Ito, 'di ba? Si David. So, in Psalms 51, chapter 10, sabi dito ng David, "Create in me a pure heart, O God, and renew steadfast spirit within me." So, yun po. I hope ito po yung maging prayer po natin sa mga oras na ito na, Lord, create mo ko ng panibagong puso, malinis na puso. At i-renew mo, Panginoon, yung spirit. Kasi may mga time na yung ginagawa natin, yung mga
practices natin, 'di ba? Parang hindi na naaayon sa salita ng Diyos. 'Di ba? Masyado na tayo yatang lumilihis, 'di ba? Masyado yata tayong napapalayo sa Panginoon. 'Di ba? Parang hindi na tayo yata nakakapagbigay ng time sa ating spiritual. So, I hope na ito po maging prayer natin kagaya nung pagsusumamo ni David sa Panginoon. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Renew a steadfast spirit within me. So, kaya minsan parang feel natin ang layo yata ni Lord. Diba? Evaluate mo yung mga practices mo. Evaluate mo yung activities mo. Evaluate mo yung puso mo. Evaluate mo yung mga pinagsasabi mo. So, baka yan ay nakakapagparumi sa'yo. So, hindi pa naman huli ang lahat na tayo ay magpakumbaba at tumingi ng kapatawaran sa ating Diyos na buhay. So, ayun po. Pwede nyo po akong samahan sa pananalangin sa pagtatapos po natin. Aming Diyos, kung kami po ay nagkamali sa pagkakataong ito, Lord, kami po ay buong pagpapakumbaba na lumalapit, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Katulad na lamang po ng panalangin ni David, Panginoon. Nung siya ay nagkasala, Panginoon, kay Bathsheba, Panginoon. Humingi siya ng pure heart, Panginoon. And i-renew mo, Panginoon, yung steadfast spirit, Panginoon. Kung saan nag-enjoy kami sa presensya mo. Kung saan nag-enjoy kami, Panginoon, to do right things, Panginoon. Right, na kami po ay nabubuhay sa righteousness mo, Panginoon. Na hindi po kami may stagnant, Panginoon. Ma-block ng kasalanan, Panginoon. Na kami po ay makapag-moving forward pa rin. Sa mga nakakapakinig ngayon, Panginoon, dinadalangin ko ang kanyang puso, Panginoon. Kung siya po ay may galit, Panginoon. Kung siya po ay may nagawang mga kasalanan, Panginoon. Lord, I pray for a pure heart, Panginoon, like David's prayer to you, Lord. Lord, kaawaan mo siya, patawarin mo siya, Panginoon. Even as, Panginoon, even me, O Lord God, as I preach your word, papakumbaba po ako sa inyo, Panginoon. At ang mga nakapakinig, Panginoon, Lord, cleanse me, O Lord. Cleanse us, O Lord God. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon. At kami po ay maging karapat-dapat po nawa sa inyong harapan. Katulad na lamang na sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa 1 John 1:9, Panginoon. If we confess our sins, you are just and cleanse us, O Lord, from all unrighteousness. Lord, cleanse us, O Lord God, from all unrighteousness. Ito po'y dinadalangin namin, Panginoon. And also, Panginoon, I pray sa bagong viewers namin, Panginoon. Siya first time, Panginoon, na makapakinig ng preaching, Panginoon. Inaanyayaan ko siya. Inaanyayaan kita na ikaw ay sumabay sa panalangin pagtanggap. Repeat after me. Sabihin mo, Panginoong Jesus, Panginoong Diyos, ako po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inamin ko po na ako po'y makasalanan. Linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. Baguhin niyo po ako na naaayon sa iyong kalooban. Tinatanggap po kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Ito'y aking dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So yun po, dito na po nagtatapos ang ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon. I hope may natutunan po tayo at i-evaluate po natin yung ating sarili through the Word of God. Ito po'y salamin ng ating buhay. Ingat po ang lahat. Pagpalain po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
God bless po. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refined as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be